Sige po, makaupo na po tayo at salamat po sa inyong panalangin. Sa mga pastor po talaga napakahalaga para po sa amin na palaging maipanalangin ng iglesia dahil we know naman na the enemy also attacks the shepherds para pakalatin ang mga tupa. Ngunit dahil nga po sa panalangin, we are always protected. So I'm so happy to see you once again ngayong araw ng linggo. And this Sunday, last Sunday of this month of June ay i-culminate na po natin. Culmination na po ng ating team na Let's Get Wider. So sinisimulan na po natin yung kung paano po natin mas magiging aware po tayo kung ano ba yung kabuuan ng ministeryo ng ating iglesia dito sa ABCC. Ano ba talaga ang nais nating gagawin bilang isang iglesia? At yung wider po ang sumasakop noon. So as ABCC, we win souls for God. Isa po iyan sa layunin natin na tayo po ay makikibaka para mawin ang isang kaluluwa o mga kaluluwa para sa ating Panginoong Diyos. After winning them, hindi po doon nagtatapos ang gusto nating sanang mangyari para sa mga kaluluwang naligtas ng Panginoong Jesus. We want them to be integrated. Ma-integrate sila dito sa ating iglesia upang sila ay mapabilang sa ating pamilya. Then after that, merong tuloy pa rin po yung process. At next in the process is we disciple one another. Gusto po natin yon dahil we want everyone to become more mature Christians. Di po ba? We need discipleship, disciple making, upang ang bawat isa sa atin ay lalalim at tatatag sa kanilang pananampalataya bilang isang Kristiyano. Until we become ready to proceed to the next step, which is to engage each one of us in various ministries according to our callings and spiritual giftings. Di ba gusto rin naman po natin na hindi lang po tayo pinapakain ng salita ng Panginoon. Gusto rin naman nating naglilingkod sa Panginoon. Magamit kung ano ba ang gift na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Then, we wrap it all up with rejoicing in worship. Sa lahat ng ginagawa natin na yon, win, integrate, disciple, engage, nakapaloob yun, naka-embrace doon yung rejoicing in worship. Anuman ang experience natin sa mga ginagawa natin na yon, nandun palagi ang kagalakan sa puso natin. So roughly, that is wider. And in due time, makaka-experience po tayo ng orientation. Magkakaroon din po tayo ng church-wide orientation para mas malawak pang ma-explain natin ano ba ang wider. So let us once again pray para sa mensahe at makapagpatuloy po tayo. Lord God, we thank you for giving us this day and preparing our hearts, O God, na mapakinggan ang iyong mensahe sa amin ngayong umagang ito. Naniniwala po kami that we really need your word, O God, to guide us, to be with us, to be our light sa aming path. So thank you, Lord God, for this privilege and blessing na makapakinig ng iyong salita. And we ask sa pagkilos po ng banal na Espiritu sa aming puso upang mabuksan ito at maging handa sa pagtanggap anumang mensahe ang aming mapapakinggan. Whether it is a correction, a rebuke, or training, or encouragement, willing po kami na tanggapin iyon because we know that this is your word and we want to listen to you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So sa ating pagsisimula, katulad ng nakagolian natin, let me ask you a question. What makes you happy? Or what makes people happy? Sa inyong palagay, ano ba ang nakapagpapasaya sa isang tao? Di po ba, di natin alam, hindi natin masyadong naitatanong ito, di ba, sa sarili natin. Ano nga ba nakapagpapasaya sa atin? Pero, mapapansin na lang natin
na yun pala yung nagbibigay ng saya sa isang tao. So, may isang organization na nag-conduct ng survey noong March 2022 na tinanong nila yung maraming tao, ano ba ang sources of happiness nila? No? So itong survey na ito ay nag-collect ng 31 potential sources of happiness. And among these 31 potential sources of happiness, people across the world are most likely to say they derive the greatest happiness from my physical health and well-being. Yun ang top 1. Then sumunod lang doon, my mental health and well-being. Then my relationship with their, sa kanilang partner or spouse. Feeling my life has meaning, isa yung sa nagpapasaya sa kanila. Yung mga anak nila, ang isa ring sources ng kanilang happiness. Yung living condition, kung maganda probably yung living condition nila, magbibigay yun ng kagalakan. Kung meron siyang personal safety and security. Feeling in control sa kanyang buhay. Hindi siya parang nagpapatianod lang sa agos ng buhay. Being in nature, nakakapagpasaya din pala sa kanila ito. Sa mga tao, and having a meaningful job or employment, and then pang-11 yung having more money. So sang-ayon po ba kayo? Remember, this is just katatapos lang o medyo pababa pa lang ang COVID nito, di ba? 2022. So sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ng survey na ito? Na globally karamihan pala ay naniniwala na yung kanilang greatest happiness ay from their physical health and well-being. Totoo naman siguro, di po ba, na paano tayo magiging masaya kung bumabagsak naman ang ating kalusugan. Kahit na nga we have more money, pero physically ay unhealthy naman tayo, medyo hindi iyon nagbibigay ng kagalakan sa atin. So it is nice to know that the healthier a person would become, ganoon din sila sasaya sa buhay. But, o kaya, the more living conditions, the better their living conditions is, ay mas sasaya sila sa buhay nila. O according dito sa survey na ito. But, these sources of happiness is just everything under the sun. Ibig sabihin po, lahat na, ito ay within the scope of this physical realm sa mundong ito. And that is what people say on what make them happy. Although it is nice to know what makes people happy, hindi po ba higit na mas mainam na alamin naman kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na makapagbibigay ng kaluguran sa isang tao, lalo na sa mga mananampalataya ng Diyos. Hindi po ba? Kumbaga, we know that all of these things pwedeng mawawala. So, ibig sabihin, kapag nawala na ba ang mga bagay na ito, hindi na sila sasaya. Pero ang nanggagaling po, nakagalakan, kapag ang kagalakan ay nagagaling sa ating Panginoon, we know na anuman ang sitwasyon, hindi doon nakabatay ang kagalakan ng isang tao, o lalo na ng isang mananampalataya. So yan po yung magiging topic natin sa umagang ito that we entitled, Together We Rejoice. Yan po ang nais natin sa ating iglesia, na lahat tayo ay nagre-rejoice. Anuman ang sitwasyon sa buhay, whether may next pandemic mang darating, we know that sana wala nang dumating. Actually, nung time ng pandemic, na talagang antindi na at sunod-sunod na yung mga namamatay, nag-pray ako sa Panginoon, sabi ko noon, Lord God, kahit bigyan mo lang kami ng pahinga. Yung bang makahinga ka man lang ba? Kasi talagang parang, sunod-sunod na yung problema during that time of pandemic. So di natin alam, whatever itong peace na nararanasan natin from that kind of pandemic could be just a rest. Hindi natin alam na iyon. But as believers of God, it is good na alam natin that we can still rejoice anuman ang sitwasyon. So magmumula po ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umagang ito
sa Psalm chapter 16 verses 1 to 11. So basahin po natin ang talatang ito. Babasahin ko po ito mula sa English Standard Version. So ang sabi dito, "Preserve me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you. As for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. The sorrows of those who run after another God shall multiply. Their drink offerings of blood I will not pour out or take their names on my lips. The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be shaken. Therefore my heart is glad, and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure, for you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." So makikita po natin na ito ay isang psalm na kinompose po ni David. Unti-unti po ay nireveal ni David ang mga dahilan mula sa verse 1 hanggang sa katapusan ng psalm na ito, yung mga dahilan kung bakit ang puso niya ay puno ng kagalakan. So yun po ang iisa-isahin natin at i-consider na ito ang dahilan kung bakit we can together rejoice bilang isang iglesia. Okay, ang una po dito na makikita natin sa psalm na ito na reason what makes God's people joyful is God as refuge, or God is their refuge. Ang isa pong dahilan kung bakit David is full of joy ay dahil he considers God as his refuge, o ang Diyos ang kanyang tanggulan. Just a quick background po, yung refuge sa time na iyon, mayroon po kasing time na nagkakaroon sila ng away, alitan, na nauwi sa patayan. So yung angkan nung namatay, gaganti doon sa nakapatay. So gumawa ang Israel ng isang lugar kung saan pwedeng doon tatakbo yung nakagawa ng kasalanan na yon, nakapatay na yon, at yun ang magsisilbing refuge niya, tanggulan niya doon sa mga hahanting ng kanyang buhay. So ginamit iyon ni David as metaphor na ganoon ang God para sa kanya. Na ang God ang tanggulan niya sa mga taong naghahanting ng kanyang buhay. Now, according po sa Global Finance Magazine, na nag-conduct ng survey, another survey last 2023, about the safest country to live in, ang bansang Iceland po ang nag-top among 100 countries. Last year lang ito. So kung gusto niyo pong mag-feel safe, doon po tayo mag-consider na manirahan sa Iceland. No? Ang reason kung bakit iyon nag-top 1 bilang pinaka-safe na bansa ay una, low crime rates, the lowest crime rates na meron. Pangalawa, political stability. Maayos ang politics nila. Pangatlo, ang karamihan sa mga tao, hindi man lahat, they trust in their institutions. Pang-apat, maganda ang kanilang natural environment, protected ang natural resources nila. At panglima, malawak ang gender equality. Sabihin, whether you are male or female, mayroong magandang programa ang gobyerno para sa iyo. However,
That's why that's the safest country. However, ang nakakagulat po, sa survey meron namang survey na ginawa yung World Happiness Report nitong March 2023. Ang Iceland po ay top 3 lamang. Makikita natin dyan sa graph na yan. Top 3 lamang ang Iceland sa pinakamasasayang tao. At ang Finland ang nakakuha ng top 1. Nakakapagtaka, hindi po ba? Although ang Iceland ang top 1 sa pinaka-safe na bansa, hindi naman sila ang pinakamasaya. Why? Bakit kaya? Well, anuman po ang dahilan kung bakit hindi sila ang pinakamasayang bansa, naniniwala po ako, ayon sa salita ng Panginoon, na ang isang reason why a person should always be happy and rejoicing is God is his refuge. Amen po? Whether ikaw ay taga-Iceland o taga-Finland o isang Pilipino, no matter where you are or what circumstances you are in, you will be the happiest person if you believe that God's presence is the safest place. Ang sabi po sa verses 1 and 2 ng Psalm 16, "Preserve me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you." Nakita natin kung gaano kaklingi, nakakling si David sa Panginoong Diyos. So gaya po ng nabanggit natin kanina, this psalm expresses the deep joy na nasa puso ni David, na author ng psalm na ito. And he started his happy song with a declaration of his faith. In you I take refuge. David joyfully and confidently made a plea to God to preserve him dahil sa paniniwala niya, ang Diyos ang kanyang tanggulan. That God is his refuge. Nang ibig sabihin din naman ay he feels secure kapag siya ay nasa presensya ng Diyos. David feels secure kapag ang Diyos ang kasama niya. Kung kayo po ang tatanungin, mga kapatid, nararamdaman niyo ba ang pagiging safe and secure sa araw-araw? O lima-lima ang kandado natin sa pinto para maging safe and secure tayo? Mga kapatid, tandaan po natin ito. Kung palagi lamang nating pipiliin na mamalagi sa presensya ng Diyos at iisipin na kasama natin siya sa araw-araw, makakaramdam po tayo palagi ng kapanatagan sa puso at mawawala na ang agam-agam o alalahanin natin sa buhay dahil alam at pinaniniwalaan natin that God is our ever-present help in times of need. Do not believe the problem na mananatili at magtatagal yan pag dumating man sa buhay natin. Malalampasan din po natin yan. Katulad sinasabi din nila, these too shall pass. Katulad ng pandemic, di ba? Hindi natin alam, kailan ito magtatapos itong pandemic na ito. Ang hirap-hirap mamuhay sa mundong ito. Actually, binabantayan ko po talaga kung ilan na yung cases na nagkakaroon ng COVID. At tinitingnan ko kailan siya babagsak. Kasi gusto kong makita kailan matatapos yung COVID at paano matatapos yung COVID. So natapos yung COVID right after din na nagka-COVID kami. Humabol pa. Na-COVID muna kami mag-asawa, tapos after that, nag-die down na. Kasi di ba yung pinaka-peak, anong pinaka-peak nun? Tapos yung next na variant ay nag-die down na at nawala na. Di natin alam kung nag-declare na ba na COVID-free tayo. So, mga kapatid, isipin lang po natin that God's presence is what we really need in this world. Kaya po, pagkagising pa lang sa umaga, i-declare na natin, God, you are my Lord. There is nothing more important to me than you because I have no good apart from you. Kung lalayo ako sa iyo at hihiwalay ako sa iyo at maghahanap ako o pagpo-focusan ko yung lumabas na 11 na iyon, that sources of happiness, those things are nothing kung wala naman ako.
sa iyo. So kung palagi po natin gagawin ito, i-declare natin that God is our Lord, gaya po ni David na nag-compose ng psalm na ito, magkakaroon din tayo ng malalim na kagalakan sa ating puso that will make us feel always rejoicing. Amen po? So kumbaga parang sinabi niya po sa, yun po yung una. Pangalawa, company of fellow believers. Ang isa pang reason that makes a Christian feel always rejoicing is if he is with his fellow believers. Nararamdaman po natin ito? Amen? So ganito in-express ni David yung point na ito sa kanyang awit sa verse 3. Ang sabi doon, as for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. Wow, pakasarap na marinig ito mula sa kapatid mo sa Panginoon, di ba? In whom is all my delight. Nasa Kanya ang aking kagalakan. So, para po kay David, he delights in the saints o sa God's people. Pero kabaliktaran naman po ang pagtingin ni David sa mga evildoers, those who reject God. Ang sabi naman niya sa verse 4, the sorrows of those who run after another God shall multiply. Hindi matatapos, magdodoble pa nga. Their drink offerings of blood, I will not pour out or take their names on my lips. Matindi po ang desisyon dito ni David to avoid people who run after another God and do not give honor and truly worship the God of Israel, who is the true God and must be God of all. Para sa kanya, walang kagalakan na mararanasan ang mga taong iyon, kaya minabuti na lang niya na lumayo sa kanila at kailanman ay hindi makisama o makisali sa mga masasamang gawain nila. Kung ikaw po ay tatanungin, kapatid, ngayong ikaw ay isang Kristiyano na, nakikisama ka pa ba o nakikipagsaya sa mga gawaing hindi kaaya-aya sa Panginoon ng Diyos, sa paningin ng Diyos? Do you still try to join the company of unbelievers and try to hide your identity in Christ just to be with them and enjoy their activities? Yung bang you try your best not to be seen as Christian para makasali ka sila, sa kanila at makapag-enjoy sa kanilang ginagawa. Mga kapatid, ang tunay na mananampalataya ni Kristo ay nalulugod, according sa verse na ito, sa pakikipag-fellowship sa kapwa niya mananampalataya dahil magkakatulad sila ng behaviors, beliefs, at lifestyles. Although, of course, we still need to go to the unbelievers and befriend them dahil kailangan din naman nilang mawin sa Panginoon, but we do not do it to the point na pati ang ating behavior ay lifestyle, ay igagaya pa rin o igagaya na natin sa kanila para matanggap lang nila tayo. We are afraid to be rejected by them, and ang kapalit naman noon ay ang ating testimony bilang Kristiyano. Let us remember this. We do not need to be a drug addict just to win a drug addict kay Christ. Tama po ba? We do not need to be a hold-upper or a thief para ma-share sa kanila ang gospel. The Lord can give you many ways to be a true friend to an unbeliever without losing or denying your true identity in Christ. Ang God ang siyang maglalagay sa atin ng wisdom and strategy na makipagkaibigan pa rin sa kanila, pero hindi mawawala ang pagiging Kristiyano natin o yung testimony natin bilang isang Kristiyano. So isa na roon yung kakaibang kagalakan na hindi matatagpuan ng mga unbeliever sa kanilang pagsasama-sama. Probably tawa sila ng tawa, but the joy na hindi naglalaho anuman ang sitwasyon, hindi po iyon matatagpuan sa kalagitnaan nila
Pero, yung joy naman na iyon ay malinaw na makikita sa pagsasama-sama ng mga kapwa mananampalataya kay Kristo. So that is why we rejoice in the company of fellow believers. Pangatlo po, contentment with current possessions. This is also what makes God's people joyful. Ganito po ang sabi sa verses 5 to 6, "The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance." So makikita po natin dito sa passage na gumamit ng metaphor, pagsasalarawan si David to describe the blessing of God na kanyang natanggap gamit ang mga salitang portion, meron diyang portion, lot, lines, at inheritance. Yung mga salitang iyon po ay naglalarawan ng allocation of the land sa bawat Israelita at that time. Nung sila ay patungo pa sa kinakonquer pa nila yung promised land. So ginawa ni David ito, yung gamit ng metaphor, to express the satisfaction na kanyang nararamdaman sa piling ng Panginoon at sa provision na kanyang natatanggap mula sa Diyos. Kasi mayaman ang konsepto na ito sa mga Israelita. So, kung ikaw po ay tatanungin, ating kapatid, how do you see the blessings of God in your life? Is this gives you contentment in your life? Is this blessings give you joy in your heart? Kasi parang sinasabi po ni David dito po sa salita na ito na, "Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana." So para sa kanya, lahat ng kailangan niya ay natanggap na niya mula sa Panginoon. Hindi po ba nagpapakita iyon ng isang pusong nagagalak at kontento sa kung anuman ang mayroon siya? Ito po yung alalahanin natin, mga kapatid. Discontentment is a robber of joy. It is a robber of not just happiness, but a robber of an opportunity to rejoice. Kung isang tao ay walang kakontentuhan, hindi niya makikita ang magagandang bagay na mayroon na pala siya. Tignan po natin ang mga larawang ito. Makikita po natin ito sa mga bata, usually. It doesn't matter sa isang bata if she or he is a rich or poor boy or girl, o kung sa anumang klase ng pamilya sila ipinanganak. Anuman ang kalalagayan nila, makakahanap pa rin ang mga bata ng dahilan para tumawa at maging masaya. Hindi po ba? Bakit kaya ganoon? Because there is contentment sa puso ng isang bata. Kahit gulagulanit po ang kanilang mga damit na suot, makikita mo pa rin po sila sa isang tabi na naglalaro lang ng kung anumang laruan ang mapaglalaruan nila. Makakita sila ng sirang gulong, masaya na silang papatakbuhin niyon. Makakita sila ng lata, ng gatas, kaya na nilang gawin iyong na parang sasakyan. So, whether anuman ang magkaroon ng isang bata, makakaya pa rin niya na gamitin iyon upang makapaglaro at makapagsaya. Nagsisimula lamang po na mapuno ng kadiskontentuhan ang puso ng isang bata kung ang kapaligiran na kanyang kinalalakihan ay nagpapakita sa kanila ng discontentment, na nagkakaroon na ng comparison sa kapwa nila. Kaya mga kapatid, muli tanungin natin ito sa ating sarili. Am I contented with what I have? And how contentment in the Lord brings joy to my heart. May hinahanap-hanap pa ba ang iyong puso maliban sa kung ano ang ipinagkaloob na sa iyo ng Panginoong Diyos? Tandaan po natin, mga kapatid, na sa tunay na mga mananampalataya ni Kristo, matatagpuan ang kakontentuhan.
That is because Christians have future inheritance and rewards. Amen po tayo doon? Hinihintay lang po natin ang pagdating ng araw na iyon. Ang room, ang tahanan na ipinipare ng Panginoong Jesus para sa atin na ating matitirahan. Ganun pa man, habang hinihintay po natin iyon, habang tayo ay naghihintay, i-enjoy na lang muna natin kung ano ang mayroon tayo dito sa mundong ito, sapagkat ang ating Diyos Ama ay hindi naman po nagpapabaya sa atin. That is why contentment with current possessions will cultivate joy in our hearts. Katulad ni David. Pang-apat po, delight in God's words and instructions. Maliban po sa God as refuge, company of fellow believers, at contentment with current possessions, ang isa pang reason why a Christian can rejoice is his or her delight in God's words, in God's laws, and instructions. Ganito naman po ang pagkakasabi sa verses 7 to 8. 7 to 8 po iyan. Ang sabi niya, I bless the Lord who gives me counsel. In the night, also my heart instructs me. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I shall not be shaken. Nang sinabi po dito ni David na, I bless the Lord, yun po ay equivalent sa pananalita na, I praise the Lord. No? So nagbigay po ng papuri si David sa Panginoon dahil He gives him counsel. Para kay David, ang mga kautusan ng Diyos ang sa kanya ay pumapatnubay. Yun ang kanyang gabay sa buhay. Then sinabi rin niya dito, in the night, my heart instructs me. It means, bago po matulog si David, nagme-meditate muna siya sa salita ng Diyos. Nagmumuni-muni muna siya. And his meditation of God's word ay intentional. Hindi ito para bang kapag sa time na masaya siya, kung hindi, whatever man ang situation, he intends to meditate on God's word. Pinaglalaanan niya talaga ng panahon dahil ang sabi nga niya, I have set the Lord always before me. Talagang dinesisyonan ko, anuman ang nasa paligid ko, meron mang humahabol sa akin upang ako'y patayin, I have set the Lord always before me. Magme-meditate ako, maglalaon ako ng panahon upang mapagmuni-munihan ko ang kanyang salita. Kaya po, hindi talaga nakapagtataka na bagamat ang daming mga pagsubok na pinagdaanan ni David, di po ba? Alam natin yan sa Old Testament books. Bago pa man po siya naging hari at after maging sa kanyang paghahari, hindi pa rin po nawawala ang kagalakan sa puso niya dahil nalulugod siya na palaging pagmuni-munihan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, do you always worry? Marami ka po bang alalahanin sa buhay? Do you always feel stressed and anxious? Baka naman po, kaya tayo palaging nai-stress at nangangamba para sa ating mga pangangailangan ay dahil nagkukulang tayo sa pagbabasa, pag-aaral at pagmumuni-muni ng salita ng Diyos. Hanggat hindi po tayo naglalaan ng panahon, palagi na lang pong sisingit ang mga alalahanin sa buhay natin. Dahil po, baka mas inuuna pa natin ang mga bagay sa mundong ito kaysa ang katwiran at paghahari ng Diyos sa buhay natin. Kaya nakakalimutan natin na everything that we need will be added unto us by the Lord kung pipiliin lang natin na unahing pakinggan at sundin ang kanyang mga salita. Mga kapatid, napakaraming assurances po sa Biblia na makapagpapagaan ng isang nabibigatang puso na maaari nating pagmuni-munihan palagi at kung maaari ay kabisaduhin. Like for example, itong sa Hebrews 13 verse 5. Ang sabi po dyan, keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, ito ang sabihin na hindi natin kailangan talaga na mag-focus sa how much money do we have. Kasi, I will never leave you nor forsake you ang promise ng Panginoon. So, napakagandang pagmuni-munihan ito araw-araw, hindi po ba?
O kaya isa pang example, sa John 16:33, do you have many problems in your life o troubles? Ang sabi ng Panginoong Jesus, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Sinabi na ito pauna pa lang ng Panginoong Jesus. Ngunit, kahit makakaranas man ng kapighatian, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang sanlibutan, ano pa ang hindi niya kayang pagtagumpayan? Whether ang tingin man natin sa problema ay napakabigat, kaya ng Panginoong Jesus na pagtagumpayan iyon. So tandaan po natin mga kapatid that the word of God and His instructions are the manifestation of the presence of God. Again, God's words and His instructions are the manifestation of God's presence. Hanggat naaalala natin ang salita ng Panginoon sa Biblia, nandun ang presensya ng Panginoon at hindi po tayo iniiwanan. Buklatin natin ang ating mga Biblia, pagmuni-munihan natin iyon at makikita natin kung paano pupunuin ng kagalakan ng Panginoon ang ating mga puso. Panghuli po, ang panghuli na dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay puno ng kagalakan sa kanilang puso ay makikita sa verses 9 to 11. Ang sabi roon, therefore my heart is glad, and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure, for you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Yung verse 9 po ng psalm na ito reveals the condition ng puso ng composer ng song na ito na si David. Ang puso niya ay naggagalak and his whole being rejoices. Iyon ay dahil sa mga nauna niyang nabanggit na napag-aralan na po natin at sasasabihin pa niya sa awit na ito, yung 10 to 11. Kaya po ang sumunod na inawit niya dahil his heart is full of joy and his flesh, whole being rejoices. Ang sinabi niya sa sumunod, for you will not abandon my soul to Sheol or let your Holy One see corruption. Ito ang reason bakit whole being niya ay nagre-rejoice. God will not abandon His soul to Sheol. Sheol is concept ito ng death o parang hell. Or let your Holy One see corruption. So malinaw po na nagpapakita ito ng pag-asa sa hinaharap ni David. Actually, hope for eternity pa nga ang inaasahan dito ni David dahil ang sabi niya, His God will not let His Holy One see corruption. Walang corruption na magaganap sa kanyang puso. Of course, ito ay more on figurative words. But ang gustong i-mean dito ni David is yung eternal life. At hindi lang po eternal life ang inaasahan ni David na i-reveal niya sa awit na ito. Umaasa din po siya ng fullness of joy and eternal pleasure mula sa Panginoon. Dahil ang sabi nga niya, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Kung ikaw po ang tatanungin, kapatid, are you willing to know the path of life na na-discover na ni David? Kung hindi mo pa iyon natutuklasan sa iyong buhay. At kung sakali man pong ipapaalam at ituturo na sa iyo ng Panginoon kung anong lakarin iyon, are you willing to walk and traverse it? Are you willing to travel and walk on it? Let us take note po that the Lord Jesus has already given us a glimpse of what kind of path it is. Ano yung path na iyon, path of life na iyon na gusto ng Panginoong Diyos na lakaran natin. In Matthew 7:13-14, ang sabi po doon, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami.
Ngunit, makipot ang pintuan, makitid ang daan, papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo noon. Malinaw po dyan, the path of life that God wants us to walk on is not an easy way. It is a narrow path dahil iilan lang ang nakakasumpong at willing na maglakbay doon. Perhaps dahil nga the way is difficult. Many people, they want Christianity, but they just want heaven. They just want the fun things, the happy things of Christianity, not the trial things of Christianity. Then sa kabaliktaran naman po, ang sabi dito sa passage, the path of death is wide dahil iyon ang mas pinipili ng karamihan. Pinipili iyon ng karamihan dahil madali lang iyong lakaran. Walang masyadong responsibility, walang masyadong expectation at requirement. Just freely enjoy and satisfy your life without thinking of anything until your last breath. Just do it, just enjoy your life without consideration kung ikaw ba ay nakakagawa ng mali o yung ginagawa ba natin ay unpleasant na sa paningin ng Panginoon. But the question is, what happens after that? Ano ang susunod na mangyayari sa taong iyon matapos niyang i-enjoy ang buhay niya without considering the will of God? Will there be a fullness of joy and pleasure forevermore for him? That's really a question that we need to deal sa ating buhay. Mga kapatid sa Panginoon, mas mainam na alamin mo ngayon pa lang kung ano ba ang path of life na nais ng Diyos na lakaran mo patungo sa kaharian niya. Lakaran mo iyon ng buong pagtatyaga at puno ng kagalakan sapagkat may encouragement ang Panginoong Jesus para sa lahat ng mga nagtatapat niyang mananampalataya. This is wonderful mula sa ating Panginoong Jesus. Dahil kahit man sinabi niya, there will be trouble sa iyong pagiging Kristiyano, hindi naman niya tayo iniwanan na ganun-ganun lang. Palaging may encouragement mula sa Kanya upang makapag-rejoice pa rin tayo. Ang sabi po sa Matthew 5:11-12, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me." Dahil nagsishare ka ng gospel, you want to stand by your faith, you want to hold on to your faith, people makes fun of you, people persecute you, people try to demean you. Pero sabi ng Panginoon, you are blessed. You are blessed if that is happening sa iyo. Ang sabi pa niya, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Wow. Great is your reward in heaven despite those persecution, those hardship of being a Christian. Remember, Christians are joyful people because they are hopeful. Amen? We are joyful people because we have living hope. They rejoice for the hope of eternity, a reward for the faithful ones of God. Sabi pa nga sa isang awit, gusto ko pong psalm iyon, even though my flesh diminishes, kahit ang aking katawan, ang physical na katawan ay nanghihina, lumalakas naman ang aking kaluluwa. This flesh will soon fade away, but this soul and spirit for God will be strengthened and will always rejoice in Him. Amen? So those are the reason why Christians, or what makes Christian joyful. We can always rejoice in the Lord. So let us remember once again that as God's people and followers of Christ, hindi pa rin po may iwasan. Makakaranas nga tayo ng suliranin at alalahanin sa buhay. Kapag dumating ang pagkakataong iyon, lagay po natin ito sa puso't isipan natin. Alalahanin natin na we are just sad. We are just sad, but we are not
joyless. We have many reasons to keep on rejoicing gaya ng natutunan natin ngayon mula sa Psalm 16. Again, we can rejoice because God is our refuge. Sinigurado na ni Jesus ang ating kaligtasan. Pangalawa, we have the company of fellow believers. Nariyan ang mga kapatid sa Panginoon upang tayo ay ipanalangin at palakasin ang ating loob. Hindi ka po nag-iisa. Mayroon din tayong contentment sa kang anumang biyayang natatanggap natin mula sa Panginoon. Pang-apat, we also delight in God's words and instructions for they manifest the presence of God's in our lives. At kung nasa man ang presensya ng Diyos, doon ay may kagalakan at kapanatagan. At panghuli, we have hope of eternity. Mayroong magandang kinabukasan nakalaan para sa atin mula sa Panginoon. Mayroon pa bang dahilan para malungkot tayo? Mayroon pa bang dahilan para malungkot tayo? Wala na po. Let us always rejoice in the Lord. I say again, rejoice in the Lord always. God bless us all, mga kapatid.